Alright. So, okay. Last week yata, kaibigan, welcome back sa munti kong channel. Kung saan hanggang ngayon hindi ko pa alam kung anong kategorya o kung ano ang mga mga patungkol ang channel kong ito. Kaya Samut Sari, let's call it Lakay Samut Sari Videos. Ngayon gumagabi na, siguro alas 7 na at mag-alas 7 na. Ang temperature ngayon ay just below 10 degrees Celsius. Kaya ito na yung magandang temperatura para yung cool, kumbaga. Perfecto ang sweater. Maybe light jacket. Pag humangin at hindi windproof ang jacket nyo or sweater ninyo, then mararamdaman ninyo yun, tatagos kagad sa katawan ninyo. Kaya remember, make sure na meron kayong windproof jacket. Kung wala talaga, kahit wind resistant, basta sa mga susunod na mga winters, kailangan ninyo ng windproof hanggat maaari. Okay? Bago ko, let's focus. Kalahating last week yata yon. I think last week ay nagbabrowse ako online. Kapag may time ako, nagbabrowse ako at sa malaking TV ako nanonood. May nakita ako doon na mag-asawa na kinokondisyon nila ang kanilang sasakyan. I think yun yung tangi nilang sasakyan. Toyota, hindi ko nag-isip, hindi ko masyadong maalala ngayon o napuna kung SUV yun o sedan. Pero Toyota, I could tell na mahal nila itong sasakyan na ito. Gusto nilang alagaan at tumagal ng panghabang ng napakatagal as possible as they can. Gusto nilang alagaan. At good for them. Like kong advice, get a used car. At you're doing well here sa Canada. Get a used car pa rin. Pag-usapan natin yan sa mga ibang videos. Ang nakakuha ng attention ko sa kanila ay nung pumunta sila sa itong mga quick lube oil change na chains, yung mga franchise na mabilis ang pag-oil change at mga pagpapalit ng any liquid na nasa sasakyan ninyo, radiator, yung coolant, brake fluid, power steering, at yung oil. At yun ang isa sa mga, doon ako nagkaka-interest sa mga kababayan ko kapag dinadala nila yon sa ganon. Dalawa, sa dealership, which wala kayong masyadong makita doon, at yung engagement mo sa mga mekaniko ay limitado pag nagbibideo sila dahil ang kausap nyo yung salesperson, yung attendant. Kaya itong problema, itong magkano, ganon. Kaya kakaiba, which is hindi ko advise na pumunta kayo talaga sa dealership for your maintenance ng kotse. Kahit brand new yung sakyan ninyo, unless meron silang promo na ito yung inyong free ang oil change at mga ganitong pan-check, lalo na yung oil change kasi bagong binili nyo sa sakyan, free for a year or two. And I guess pwede yun, basta be aware na lag kayong bebentahan nila. At balik tayo dito sa oil change na quick lube oil change nilang yon, yung mga lugar kung saan mabilis nag-oil change. Kasi nga convenient sa inyo, di ba? Hindi na kailangan ng appointment unlike sa dealership or sa mga mechanic shops. Ang problema nun, kaibigan ko, ay kadalasan isa lang ang mekaniko doon and you don't even know if they're certified. Let's call them they're certified. Anong problema noon? Well, usually tatlong banks yun, tatlong linya yun, di ba? Or dalawa, I think tatlo yun. Ang mga nagpupunta ng mga apprentice ng mga guys ay they have no clue ang mga ginagawa nila or simply they just don't care. They just want to get paid. Yun ang problema noon. At once na maraming mga cases na nasira ang mga sakyan dahil sa kanila. At ang problema noon, yung burden of proof ay nasa sayo.
Ibig sabihin nun, kung lumabas ka na, nagbayad ka na at lahat, lumabas ka na kanila at maybe somewhere along, I don't know, pauwi ka ng bahay, papuntang trabaho, mamimili ka, dun nag-lose yung bolt na dapat supposed to be hinigpitan nila ng maayos, ay paano mapapatunayan yun? Mahirapan kanila unless talaga na may prueba kang solido, then sa kanila i-cover. At kung i-cover man nila yon ay hindi sa satisfaction mo, talagang may kipaglaban ka talaga. So I avoid those places. Kung papipiliin ako sa dalawa, I'd rather go to dealership really kesa doon, really. Pero both are a no para sa akin. Kaya ay pa, ako na ho yan. Ako na yan pa. Paki-unlock na lang ho itong Buick. Itutuloy ko ito mamaya. Okay? Sige pa. At naku, nagabi na. May mga ilang clip. Maaaring hindi ko malagyan ng clip to. Maaaring may second video ito. Kaibigan ko na I forgot their names. Ilalagay ko yung pangalan niya. Tsaka ibibigay ko sa itong video na to. Dito. Kung nakikinig yung kaluskos ay mga nakakalat na damo. Kakalat na damo dito sa aming driveway na gustong gusto ko. Okay, saan tayo? Sa una pa lang na narinig ko yung kapwa nating Pilipino, dito ko nagpupuyos minsan eh. Hindi ko alam kung walang alam itong Pilipino na to or talagang binebentahan lang kayo. At yun naman ang tunay, talagang nagbebenta sila. Hindi labag sa batas, pero nalabo eh. Mali yung sinabi niya. Ang sinabi niya ito, yung ma-overfill yung oil dahil once na dinrain nila yung oil, I have to go back sa video pero close itong sasabihin ko, dahil dinrain nila ang oil at lalagyan nila ng bagong oil pag tapos na mag-drain syempre at lahat nagawa na nila. Sinasabi niya na mag-overfill yun dahil baka yung pwede na kami mag-change. Na lang natin. Sige. $29 lang yun. So Totoo ayun. lang po, 51 yun. Bibigyan ko kayo ng discount. Linis at saka yung oil treatment. 29 lang siya. Ano mo? Sige That's na. it. Engine clean, tapos oil treatment. Sige. Sige. Okay lang. Kasi po, ang purpose nito, kasi ganito yan ha, nakita niyo po kung gaano karami yung oil nyo. Ganun lang siya. So kung ang gagawin natin is yung traditional na open ko yung drain plug nyo, ang makukuha lang namin yun. Yung konting oil na yun. Tapos magdadagdag ulit kami ng recommendation na let's say 5 liters, 5 liters. Plus yung burnt na yun. Pagka uminit yung makina, lulusawin niya yun. Mag-overfill ka. Doon na magsisimula ang leak mo. Kasi masyadong marami na yung langis mo. Kaya po ano. Sige. Okay, madali lang ito, a minute and a half. Kaya naglagay ako ng note para focus ako. Alam niyo naman, notorious akong kilala ninyo kung hindi makafocus. Ito naman, nagsasalita na naman ako. Tungkol ito sa kaibigan natin na nasa YouTube na si Ivan and Kai. Sana nakuha ko yung pangalan ninyo. Quick nasagot sa inyo yung pinaliwanag ng guy dun sa quick oil chains na pinuntahan ninyo. Burnt oil, ang sinabi niya na kapag natunaw daw yun ay doon magkokos ng overfill kasi nag oil change kayo, traditional na oil change of course, tapos lagyan ng bagong fresh oil sa tamang level. At sinabi niya na pag uminit ang makina, matutunaw daw yung mga burnt oil. Now, may posible yon na matunaw ang mga burnt oil ng mga nasa paligid, nasa iba pang mga bahagi ng makina ninyo, pero mag-cause ng, ang madaling sagot doon, hindi. Ang mag-cause ng overfill, hindi, dahil napakalit na amount lang noon. At makikita ninyo for example sa PCV o yung positive crankcase ventilation. Ito yung
Wala na ako ng oras dito. Basta hindi mali yung sinabi niyang yon at tinatakot kayo ng mga yon. Either tinatakot kayo completely, he's an idiot. Wag, insert ko to sa mahaba kong video, pero ito ang quick na sagot ko sa inyo. Yeah. Yun kabayan ko ang dahilan kung ba't ako nag-post sa iyo at marami pang mga iba. Tulad ng kilala sila, notorious sila sa mga flash, engine flash, tranny flash. Yung flash, yun yung may amount ng pressure yun na nililinis niya, and ang makina, ang loob ng makina mo, ang transmission mo, wag. Maganda na yung plano ninyo eh. Sa beginning, sinabi mo na nandito kayo para mag-oil change. Good. Kung yun ang plano mo, just oil change. Change oil. Okay? Check nyo kung tama yung filter, nakasama yun sa usapan. O hindi man, make sure na i-check nyo. Pero change oil, tama yung plano nyo. At sinel kayo ng pinagbentahan kayo ng mas mataas na uri ng oil. Tama lang yun. Okay lang yun. I agree. Kasi conventional yung hinahanap, yung presyo na yun eh. Pero ang gusto ibenta sa iyo mas mahal yung synthetic oil, which is great. Mas maganda yun. Kaya I would say na mas okay yun. Tama yun. Kahit gumastos kayo ng konti, maganda yung sakyan ninyo. Pero hindi lahat yun apply. Tulad ng ang iba, they don't like synthetic oil kasi masyado silang manipis, mas magaan, mas flowy siya. Maganda nga siya sa winter, pero sa iba doon nagkokos ng leak. Pero saka na natin pag-usapan yon. Pero tama lang yon. At tama lang na gumamit kayo ng synthetic oil. Pwede yon. I would approve that. Okay? Kung nag-leak, balik ka sa conventional oil. And there's something wrong with your car minsan pag ganon. Ang Nebra, yung blended, yung synthetic blend, wag. You might as well either go with conventional, yung luma, or yung synthetic oil. Ay ma! Ay pa, magbabay na kayo. Malis na. Okay, thanks ma. Papasok na rin ako, nagre-record lang ako. Okay. And I will see you. Diyan na ho. Take care, ma. Pag gano'n nagpa-flash, that means nawawala na siya ng battery. May warning naman itong Milwaukee. So, hihinaan ko na lang yung battery. Hindi naka full bright siya. At charge ko na lang. Hindi naman ako magtatagal na rin. Si mother-in-law aalis. Pabibilisin ko ito, i-speed up ko to camera. So yun ang ibig kong sabihin na balik tayo. Nasa na ako? Yun, yung oil. Tama kaibigan, again, tama kaibigan yung plano, magpa-oil change ka, keep it simple. Sabi ko nga sa
sa pamilya ko, laging turo ko rin sa mga anak ko ay yung KISS. Keep it simple, silly, di ba? Keep it simple to let's call it silly instead. Oil change kailangan nyo, and oil change ang gawin ninyo. Kung bisihin kayo, at di ko kayo naman masisisi dahil nagtitiwala kayo sa mga yon. Sila yung dapat makaalam ng lahat, di ba? Pero ngayon na-inform na kayo, sana iwasan niyo yung lugar na yun. Munti ko lang tawagan sila kasi sinabi mo yung pangalan at hinanap ko sa internet at nakita ko naman. I believe even the reviews, they are bad. Yung mga reviews, kaya iwasan niyo yun. Hindi maganda talaga yung lugar na yun. At kahit saang lugar na may mga chains ng mga quick oil change, at maghanap kayo ng mechanic shop. Ito yung typically sa mga lugar niyo, may mga locally owned yan. It may take time, pero makakahanap kayo ng mekaniko ninyong magugustuhan. At yung nandiyan pa rin sila, they do exist. Nandiyan pa rin sila sa hirap ng buhay ngayon. Napakahirap sa kanila ma-maintain nila yung mga shop din nila, and lahat nagtataasan na rin. At pero nandiyan pa rin sila. Ang tinutukoy ko yung mga honest mechanic, nandun sila. At once na makita nyo sila, get their numbers. Minsan ang relationship ay nabubuo lamang, ay nangyayari it takes time, di ba? Nag-uumpisa lang yun sa makipag-usap kayo, di ba? Get their card. Katulad ng mga ibang relasyon, mag-uumpisa sa mga hi, hellos, how are you, a good transaction, di ba? At yung tiwala. Hindi ko sinasabi na bawat mechanic shop na makita ninyo ay mga honest, pero nandun pa rin sila. Ang problema doon sa binabagay ko na ayaw kong puntahan ng mga Pilipino, kung makukumbisi ko talaga sila, ay yung dealership at yung mga franchise, yung mga chains na mga quick oil change tulad ng pinuntahan ninyo. Dahil kung sa US yun yung popular, mga GP Lube, dito Mr. Lube, na ganon. Dahil mga manggagawa yun na kailangan nila sundin yung patakaran ng kanilang kumpanya. Kung hindi sila kikita at hindi nila makukuha yung quota nila, or meron lagi sila sinusunod na po, pero sila na magbenta pa sa'yo ng mga ibang serbisyo na hindi mo kailangan. Maaring legit nga yun, hindi unnecessary yung iba. Okay? Pag-usapan pa natin yan sa mga susunod. Gagawa ko ng disenteng the reason ko ako nagdala ng ilaw, alam kong gagabihin din, at meron akong kotse. Binuksan ko itong aking itong mahal na mahal kong 92 Chevy Caprice. Papakita ko sa inyo kung paano mag-check ng oil at ibang fluid. Pero katulad ng buhay ko, talagang magulo pa rin itong mga paggawa ko ng mga videos. Pero I hope na maging decent enough to para makita ninyo. Para hi pa! Should be on. Paparating na ho siya ngayon. Siguro. Kailangan ba ilaw? Hindi na ho. Papasok na rin ako. Tinatapos ko lang ito. Bukas. Siguro the most 7, 8 o'clock, ganon. Thank you pa. Paril ako. Alright, hanggang dito lang muna, at I'll edit this at hopefully magawa ko ito ngayon. Katulad nga sabi ko sa paggawa ng video, kasing gulo to ng buhay ko. Pero I think pasasaan ba't mangyayari din yung mga gusto natin mangyari, di ba? Kaibigan, teka, nabagit ko ba sa inyo, ang nilalagay ko dito ay yung mothballs para itong hood ng aming mga sakyan nilalagyan ko para hindi mamahay yung mga squirrels, particular yung squirrels, at hindi ngat-ngatin yung mga wiring dito, mga wires, cables. Yun ang masama Pag-usapan pa rin natin yun. Hindi lang ito, may chemical, may mga liquid, makikita nyo sa crack Canadian Tire. Kaya pag-usapan din natin yun. Kaya kaibigan, tapusin ko na to at gabi na talaga. Kaibigan, hanggang sa muli, padayon.